Saan po pwedeng kumuha ng idea sa pagninegosyo? Sa pagpapatuloy po ng Go Negosyo, syempre makakasama pa rin po natin ang CEO ng Hybridyne Consulting Firm na si Ms. Maui Arroyo at syempre ang Editor-in-Chief naman ng Entrepreneur Magazine na si Mr. Wena Aquino at ang mga naggagandahan at nagwagapuhan mo rin mga taga Marikina City. Ayan. Unang-una, meron ba tayong magtatanong dyan tungkol doon, reaction sa kaninang napag-usapan natin? Go ahead. Gusto ko lang po sanang malaman kung may available na magazine na pangmasa. Yung mas madaling maintindihan tsaka yung mas abot kaya. Para sa pagnenegosyo, you mean? Meron ba, Rowena? Sa ngayon kasi, kami yung unang-unang magazine na naglabas ng ganitong format, no, na para tumutugon sa mga pangangailangan ng mga small and medium enterprises. Yun nga lang, nakakalungkot kasi ang aming medium of communication ay Ingles, no, hindi Pilipino. Pero malay natin, isa ring magandang paraan yan para later on makapag-introduce din kami ng magazine na Tagalog naman ang medium. Rachel, alam mo, di bale, alam mo, ang sinasabi nga dito ni Rowena, madali naman siya talagang maintindihan yung Entrepreneur Magazine. At syempre, nandito rin ang Go Negosyo para naman din na maging katuwang, di ba? Sa pagtulong ng mga katulad mong aspiring entrepreneur balang araw, di ba? Meron kang naiisip na negosyo, dito ka mag-tune in at saka siya entrepreneur. Ako, siguro. Samantala, bago po natin ipagpatuloy ang ating discussion naman, sabi ko kasi ng mga eksperto sa business, ito ho, pagkakatandaan natin ito na kailangan daw kapag ikaw ay merong ideya na maganda for business, for any business, kailangan masabi mo to sa possible na investor mo in just 2 minutes, sa loob lamang daw ng 2 minuto. Sabi nga nila, di ba, it's just about the length of an elevator ride. Kaya naman po sa segment na ito, na kung tawagin namin ay elevator pitch, mapapanood po natin ang isang magandang business plan na ito. Panoorin po natin ito. Sir, good morning po. Ako po si Jeff Cruz and I asked your secretary for an appointment pero sabi niya nag-out of town po kayo. Ganun ba? Bakit? Ano ba atin? Sir, may proposal po kasi sana ako. Naisip ko po kasi ang ganda ng business nyo, Star Donuts. Ang lakas po ng benta niyan lalo na pag may pasok ang mga bata. Umaabot sa 1,000 dosena ang nabebenta nyo everyday. Pero kahit ganun, nauumusan pa rin kayo sa sales ng Donut Kingdom eh. Tama ka diyan. Matagal ko nang tinatanong sa tauhan namin. Bakit ganun? Sir, di lasa at quality ang problema. Image po at doon ako papasok. Ganon? Kailangan nyo ng mascot. Yung star shape na cute na cute. Mahal ng advertising campaign. Sir, don't worry, di po kailangan ng ad campaign. May 2-inch binidal mascot na isasama sa 1 dozen ng Star Donuts. Monthly, may theme. Tapos, 4 na variety ang mascot. Kukolektahin ito ng mga bata, tapos papabili sila ng 4 na dosenang Star Donut buwan-buwan. Tataas nga ang sales, pero mahal yan. Sir, hindi po. Kinuwenta ko na po yan. Kaya ko po mag-deliver ng maramihan. Sa totoo nga, sa bawat 1,000 piraso, pwede kong bigay sa Star Donuts ng tig 3 piso lang. 3 pesos? Opo, sir. Ang materyales lalabas na 1 peso per unit, 1 peso lang sa labor, at 1 sa inyo. Kasi, o di ba kasi Simula. ang buwan, pento rin naman labor po ni 24 days equals. Tapos, pati po na po. Sige, ako mabuti. Sir, ito ang card ko. Mata siya, no? Marami pa siya na to. Propose na magkaroon Star Donut. What can you say about ito ba? Tingin niyo ganito, ano ba? What, the business? Ang pinitch. It's a very, ang paano yung mapa-elevator pitch niya? Kasi it's lang, kasi minsan makala mo lang Right. minsan pwedeng di mag-nego. Pangalawa, ng parent nyo, nyo. So, may konti silang gusto pa saan po yung yung market donuts ng And took na ito on sa start. Ano bang di mas doon sa pinitch niyang idea? Actually, bakit nakikokay? Sense that, tapos siya doon, alam niya na yung gagawin niya na yung sasabihin niya, paan niya yung, baga ina, yung Cost. di pag mo, or man pwedeng habak ng basta-basta gagawin. Yun yung nakita, tama. Unang-una, pangalawa, yung brand. Ang donut, kahit saan ka lumingon may donut, no? Iba-ibang klase, may, alam mo na, hindi ko nababamitin yung mga brand, okay?
Yun yung isa ring paraan para lalo na kung ang ang produkto mo ay sabihin na nating basic commodity siya, no? Yung produkto siya na basic, yung pangangailangan tinapay, di ba? Bigas, May kanin. flavor, oo. So, kailangan para ma-identify siya or para maiba siya sa iba pang mga produkto, kailangan mo ng branding, no? Okay. At yun yung isa ring mensahe na maganda na pinaalam dun sa manager na para yung business mo mas pumatok palalo, kailangan i-brand mo siya. At ito ang Ayun. paraan para ma-brand mo siya. Maraming paraan ng pagbabranding eh. Oo. Pero number one na yun, yung inano niya na Alam niyo po mga kaibigan, the reason why ito pong segment na to ay ginawa namin, yung elevator pitch kung tawagin, ay dahil unang-una sa lahat gusto namin ipakita kung paano ba gumawa ng isang maganda at epektibong business plan. At sa pagkakataon na yan na nakita natin talagang very concise, nakita niya na pinag-aralan niya na lahat yan. At syempre, importante po ang business plan kapag kayo po ay papasok sa negosyo dahil dyan yung makikita yung sistema at lahat ng kailangan yung mga gagastusin, nandyan na po lahat yan. So in other words, ito po ang gagawin ng Go Negosyo. No? Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na malaman pa kung paano ba gumawa ng isang effective na business plan. Syempre po, sa pagbabalik pa rin namin. Magnegosyo, Go Negosyo, sipag at masikap, may tiwala sa bayan. Magnegosyo, Go Negosyo.